Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating pagsisimula ng taong 2024, sa bisperas ng bagong taon, tayo pong mga Katoliko ipinagdiriwang hindi lamang ang pagsalubong sa pagpasok ng bagong taon, lalo't higit sa unang araw ng bagong taon, sa unang pagkakataon ng pagsasabuhay natin ng ating pananampalataya, ating pinararangalan ang mahal na Birheng Maria bilang ina ng Diyos, bilang ina ni Jesus. Sa theology, ang tawag dito, Theotokos. Kung kaya nga, hindi lamang po dapat Happy New Year ang siyang dapat natin maging batian, sapagkat ngayon, ipinagdiriwang natin ang isang dakilang kapistahan, ang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Kung ang buong mundo ay magsasaya sa pagpasok ng bagong taon, ipinagdiriwang naman natin bilang mga Katoliko ang Mother of all Marian feasts. Bakit? Sapagkat kung hindi dahil sa pagiging ina ng Diyos ni Maria, walang kapistahan na ipagdiriwang. That is why, my dear friends, as we start our new year, we entrust to the maternal care of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, Theotokos, the memories of our 2023, and the hopes and dreams of our 2024. Alam po ninyo, noong unang Pasko ko po sa seminaryo, nakatanggap po ako ng isang regalo mula sa isang paring kaibigan, isang icon ng mahal na Birhen kasama ang batang si Jesus. Hindi pa na. Ayun. This is the icon of the Blessed Virgin Mary, also known to be the icon of tenderness. Alam niyo, naging instant favorite ko po ang icon na ito at sinisiguradong dala ko ang icon na ito saan man ako ma-assign na parokya upang ilagay sa tabi ng aking kama. When you look at the icon, the Virgin Mary holds her child with great tenderness, while the child Jesus wraps his arm around the mother's neck and tenderly presses his cheek against hers. Buong giliw at pagmamahal na magkayakap ang mag-ina sa larawan, na kung saan ang mga kamay ni Maria nakayakap na mahigpit sa batang si Jesus. At gayon din naman si Jesus, nakayakap ng buong higpit sa kanyang nanay. But what is significant about this icon is that Mary is not looking at Jesus. Pansinin niyo pong mabuti. Kahit mahigpit ang kanilang pagkakayakap, hindi sila nagtititigan. Hindi nakatingin ang mahal na Birhen sa kanyang anak na si Jesus. But instead, the Blessed Virgin Mary is gazing at me, looking at us. Malayo ang kanyang paningin. At habang pinagnilalayan ko po ang kanyang larawan kagabi, naisip ko, marahil ganito din ang naging reaksyon. Ganito rin marahil ang naging pagtingin ng mahal na Birhen matapos na ibalita ng mga pastol ang sinabi ng mga anghel. At natanim sa kanyang puso at isipan ang lahat ng mga bagay na ito, kaya't kanyang sobrang pinag-isipan. At ganito naging eksena matapos marinig ang balita. Mahigpit na niyakap ng batang si Jesus, ang batang si Jesus, na tila ba nakatanaw sa kawalan at sa darating na panahon. Marahil, puno ng takot din at pangamba ang nararamdaman ng mahal na Birhen sa kanyang pagkayakap sa kanyang anak na si Jesus. Bakit? Sapagkat hindi niya alam kung ano ang kahinatnan, kung ano magiging kapalaran ng kanyang bugtong na anak, ang anak ng Diyos. Naisip ko, alam kaya ni Maria ang mahalagang papel
na kanyang gagampanan. Batid kaya ng mahal na Birhen ang magiging misyon ng anak na kanyang tangan-tangan. Nahulaan kaya ni Maria ang malalim na sasapitin ni Jesus. Alam kaya ng mahal na Birhen kung ano ang naghihintay sa kanyang buhay. My dear friends, as we start our new year, as we begin another year, our celebration this evening invites us to imitate our Blessed Virgin Mary. Paano? Ilapit din natin sa kanyang makainang pagpapala, sa kanyang makainang pag-aaruga, ang bawat mahalagang papel na ating gagampanan sa taong ito. Ibulong po natin sa ating mahal na Birhen na palakasin niya tayo sa anumang malagim at madilim na ating sasapitin sa bagong taon. Ihingi natin ang paggabay mula sa ating ina, ang lahat-lahat ngayon bagong taon para sa atin. Na para bagang sinasabi natin sa ating mahal na Birhen, habang nakatingin siya sa bawat isa sa atin, hindi rin natin batid kung ano naghihintay sa atin sa 2024. Hindi natin mapipigilan anumang bagay na darating sa ating bawat buhay. Nais ipaalala sa atin na narito ang kanyang anak. Narito si Jesus. Hindi niya tayo pababayaan. At mula sa hindi pagtingin ng mahal na Birhen, tila ba sinasabi niyang isang bagong pag-oo ito, isang bagong pag-oo sa Diyos. Paano? To let go of Jesus. To let go of the Son of God. Ang ibigay si Jesus para sa atin. Ang ipakalala, hindi yung kanyang sarili, kundi ipakilala ang Panginoon. Ibigay si Jesus para sa ating lahat. Na sa kabila ng bawat pagsubok na naghihintay sa atin ngayong bagong taon na ito, isa lamang ang tanging tugon ng mahal na Birhen. Laging si Jesus. Tanging si Jesus. Always Jesus, only Jesus. At ngayon, sa pagdiriwang po natin ng bagong taon, tatahakin natin ang lahat na naghihintay sa atin nang hindi mag-isa. Ang larawan ng mahal na Birhen, ang siyang gagabay at laging magpapaalala. Kaya alam po ninyo, may nagtanong sa akin kanina, Father, masama po bang kompletuhin yung 12 bilog-bilog? Masama po bang magsuot ng polka dots? Sabi ko doon sa kausap ko, alam mo, hindi naman siguro masama o kasalanan. Pero kapag ginawa natin yan, parang mas nilalagay natin yung ating pananampalataya sa 12 bilog sa ating mesa kumpara panghawakan ang galing at biyaya ng Diyos. Pangalawa, sabi ko, kahit naman pumuno ka ng 12 bilog na prutas sa iyong mesa, magsuot ng polka dots, kung tamad ka naman, walang mangyayari. Kaya nga po ngayong gabing ito, sa pagdiriwang po natin ng bagong taon, yung po yung isang biyayang dapat nating ilapit kay Jesus. Isang biyayang dapat nating gayahin sa mahal na Birhen. Ang ilaan, ibigay ang ating bagong taon, hindi sa bilog-bilog na prutas, hindi sa polka dots, kundi ibigay ang ating pagtitiwala na ang Diyos hindi magpapabaya. Gaya ni Maria, simulan po natin ang ating bagong taon ng kasama si Jesus. Isang paalala, huwag po tayo magpapatuloy ng buhay nang wala si Jesus. Mangarap po tayong kasama natin si Jesus. Mamuhay tayong laging kapiling si Jesus. Sapagkat hindi man natin batid ang naghihintay sa atin, subalit kilala naman natin kung kanino tayo dapat sumama, kung kanino tayo dapat dumikit, at sino ang dapat na tularan natin. Huwag nating hayaan na baguhin ang ating bawat pinaniniwalaan ang malalim na pananampalataya
na dapat kay Jesus lamang natin ibinibigay. As we continue our celebration, my dear friends, today's feast, Mary, the Mother of God, is one beautiful reminder that Mary was with Jesus. Mary understood that the baby she delivered is the one who would also deliver the world. Kaya ngayon po, kung meron man tayong isang tanong na dapat natin sagutin sa pagpasok ng bagong taon sa atin na ito, what would never we bring as we enter 2024? Ano ang mga bagay na dapat nating bitbitin? Ano ang mga bagay na dapat nating dalin sa pagsisimula natin ng bagong taon? Kaya ang Mahal na Birhen, nagbibigay sa atin ng suggestion, nagbibigay sa atin ng kasagutan. Never leave home without Jesus. Never begin New Year without the Lord. Because we may never know what the future holds for all of us, but we know who holds our future. And just like the Blessed Virgin Mary, let us all be with Jesus. Yun po yung panalangin ko para po sa ating lahat. Hindi ko po ipagdadasal na yumaman kayo. Hindi ko po ipagdadasal na tumama kayo sa loto. Ipagdadasal ko, maging tapat po kayo. Maging tapat nang sa gayon, masaya, malungkot, masagana, mahirap, anuman ang ating pagdaraanan, pero dahil sa ating katapatan, laging pangahawakang kasama si Jesus, kapiling si Jesus. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, aanyayahan ko po kayo. Ilang oras mula ngayon, babalutin ng ingay ang buong mundo. Babalutin ng maraming paputok ang Paco at Peña Francia. Pero inaanyayahan ko kayo, sa ilang sandali, tumahimik po muna tayo. At sa katahimikan ng ating mga puso, pasalamatan natin ng Diyos. Marami man tayong pinagdaanan sa 2023, pero hindi natin maaari maipagkaila ng 2023, isang taon ng biyaya. At sa pagpasok natin sa 2024, sabihin natin kay Jesus, Jesus, samahan mo kaming muli. Huwag kang aalis sa aming piling. Hawakan mo ng mahigpit ang aming mga kamay upang kami ay hindi mawalay sa iyong pag-ibig at pagkandili. Amen.